Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Macpanset. Sana po magustuhan nyo ang kwento sa araw na ito. Mga kwento patungkol sa mga handaan dito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Simulan na po natin. Magandang araw po. Tawagin nyo na lamang po akong Claire. Sa ngayon ay may edad na po ako. Nangyari po ito. Dalaga pa po ako, which is noong bago po ako ikasala. Bago ang lahat, sisimulan ko po ang kwento sa pagpapakilala ko sa inyo patungkol sa ex-boyfriend ko. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Dennis. Si Dennis po ay mahal na mahal ko noon. Actually, walang-wala nga siya nang makilala ko. Scholar, alila, pag-isa sa buhay, loner. Pero masasabi kong may itsura siya. Gwapo, makisig, tahimik, matalino. Higit sa lahat, kayang mag-isa, kayang magsarili. Magkaiba kami ng buhay, Sir Paul. Dahil masasabi ko na nagmula ako sa pamilya na may kaya. Mayaman ang pamilya ko. May negosyo ang tatay ko habang yung nanay ko naman nagtatrabaho sa isang ospital. Hindi ko na lang sasabihin ang trabaho niya at posisyon basta kagaya ng sabi ko, okay po ang buhay namin. Pero kahit po na ganoon, nagkagustuhan kami, Sir Paul. Hanggang sa naging kami, nakagraduate, nagkatrabaho. At sa hindi ko malamang dahilan, natanggap po siya ng pamilya ko kahit magkaiba kami ng buhay. Paano ba naman itong si Dennis? Gumaling po sa kanyang trabaho, na-promote, yumaman, nagkapera, na-establish niya ang kanyang buhay. Hanggang sa lumipas po ang mga panahon. Siguro po ay mga 5 o 6 na taon na kaming magkarelasyon nito. At sa totoo lang, napansin ko ang malaking pagbabago kay Dennis. Hindi po in a bad way in a good way. What I mean is, hindi naman po siya nanloko, naging masama. Kumbaga hindi po siya naging red flag. Naging sobra po siyang green flag. Na sa sobrang pagkabuti niya, hindi ko na nagugustuhan. Seloso, overprotective, tamang hinala, manipulative, at kung ano-ano pa. At doon po unti-unting nalamatan ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi sa totoo lang nasasakal na po ako. Actually, in-open up ko naman yun sa kanya pero minsan umuokay pero madalas hindi. Lumalala ng lumalala. Hanggang sa isang araw, nagising na lang po ako. Hindi ko na mahal si Dennis. Sinubukan ko pang isalba ang relasyon namin dahil ako baka kaya pang ayusin. Pero sa paglipas ng panahon, mas lalo lamang nahihirapan ang puso ko. Kaya nag-decide ako na sabihin sa kanya na ayoko na. Pero dito po ako mas lalong nabigla. Ang sabi niya lang sa akin, kung yan ang desisyon mo, sige papalayain kita. At mula nun, Sir Paul, natuldukan ang relasyon namin. Makalipas po ang 1 taon, Sir Paul, may nareto sa akin ng daddy ko. Actually, wala pa naman akong planong magmahal noon o pumasok sa bagong relasyon. Hindi rin naman ako pinipilit ng dad ko. Suggestion niya lang. Kung gusto ko, edi sige. Kung ayaw, diwag. Pero sabi ko, why not? At doon ko na po nakilala si Marco. Fast forward, nagustuhan ko si Marco. Ligawan niya ako. And he also came from a good and wealthy family. Bagay kami. So yun na nga. Muling nabuhay ang puso ko, naging kami, naging masaya kami. At sa paglipas ng panahon, yun na nga, naging engaged po kami. Dako na po tayo sa engagement party naming dalawa. 3 taon na kaming magkarelasyon noon at sa totoo lang, napakaganda ng relasyon namin. Napakasaya both families. So eto na nga, engagement party. Nandoon yung both families and mga close friends po namin. Nasa bahay kami noon.
Para kasing pamamanhikan na rin po ito. Maraming handa, may mga konting alak, wines, kung ano-ano pa, nagkakasiyahan. Siguro mga 8 PM na po noon, masaya ang lahat. Nang yung isa sa mga maid po namin, bigla po akong tinawag. Ang sabi, meron daw pong nagpadala sa akin ng box. Nagtaka naman ako, sino ka ako magpapadala at ano yun? Ganun pa man, dinala po ng maid yung box doon sa loob. Silyado po ito, tapos naka-gift wrap po ito. Ang nakalagay, congratulations on your engagement. Di natuwa naman ako kasi baka isa sa mga kaibigan kong hindi nakapunta. Napansin nyo ng buong pamilya, kaya lahat kami nakatingin doon. Pagbukas ko ng box, ng mga gift wraps, may isa pang box at merong nakalagay na sulat doon sa loob. Sana maging masaya ka. Mahal na mahal kita. Ito nang huling regalo ko sa iyo. Nagtaka naman ako, Sir Paul. Kanino manggagaling yun? Ang weird. Bigla naman akong kinabahan, natakot, kinilabutan. Kaya naman si Marco na po yung pinagbukas ko noon. Lahat ay nakatingin, lahat ay wirdong-wirdo. Hanggang sa nang mabuksan na po ni Marco ng tuluyan yung mga box, nagulat na lamang kami nang bigla naming makita ang pugot na ulo ni Dennis. Biglang-bigla kami, Sir Paul. Sigaw kami ng sigaw, tili ng tili. Hindi kami makapaniwala. Actually, nakalimutan ko na nga si Dennis noong mga panahon na yun kasi ilang taon na rin ang nagdaan. Akala ko naka-move on na siya. Hindi pa pala. At ang malala pa, nagpakamatay siya. At inirigalo niya ang sarili niyang ulo para sa akin. Tanda raw ng pagmamahal niya. Sir Paul, dahil nga po sa politiko ang pamilya ni Marco, inabuti po naming sarilihin na lamang po iyon. Hindi namin ipinaalam sa mga pulis. Delikado. Nakakatakot eh. Isa pa, wala rin naman pong naghanap. Nagtanong, police report or whatsoever. Trauma lang talaga ang nangyari sa aming lahat, lalo na sa akin eh. Kasi, ginawa yun ni Dennis. Ang hindi ko lang talaga maalaman, mahanapan ng kasagutan eh kung papaano niya nagawa yun. Yung pugutin ng sarili niyang ulo at ipadala sa mismong bahay ko. Paano? Imposible, di ba? Nakakakilabot, nakakatakot. Anyway, ganoon pa man, Sir Paul. Nakamove on naman po kami. At si Dennis, halos gabi-gabi ko pa rin pong isinasama sa dasal ko. Sana tahimik na siya. Hello, Sir Paul. Ako po si Bruno. Nangyari ang karanasan ko na ito. Binata pa po ako. Sa panahon po na ito meron tayong kasabihan, yung mga kabataan. Basta may alak, may balak. At ako na ang magsasabi sa inyo na totoo yun. Kasi nung kapanahunan po namin, nangyayari na rin talaga yung mga ganoong bagay. Yung mga pagpaplano sa inuman na kung gusto mong makascore, kailangan mo talaga ng alak. Magsisimula po ang kwento na ito noong inaya po ako ng matalik kong kaibigan na si Alex na magpunta raw kami sa isang handaan. Hindi ko na matandaan kung anong klaseng handaan yon. Anniversary ba, birthday ba, piyesta ba? Basta may kainan daw at may inuman. Hindi ako naman, sige, palag-palag. Kabilang baryo lang naman yon. So heto na nga, pagkarating namin doon sa handaan siguro mga alas 7 o alas 8 na ng gabi. Daming tao, puro mga kaidaran lang din namin. Mga binata at syempre mga dalaga. Tuwang-tuwa naman kami, Sir Paul. Ang gaganda ng mga ibang dalaga doon halatang mga dayo. Kaya kapag nakaswerte, lalasingin lang, ayun, makakascore ka na.
Yun kung gusto rin ng babae na magpaskor sa'yo. Mahirap naman baka mapagbintangan ka pang alam mo na memersa ka. So yun na nga, tapos kumain, inuman ka agad. Ang saya ng inuman, ang sasarap ng mga alak, lalo pa libre. Hanggang sa lumipas pa ang mga sandali. May napipili na po ako. Tatawagin na lang po natin siyang Binibining Bebang. Maganda po siya, Sir Paul. Sexy, dalagang dalaga, tapos inosenteng inosente. Trip na trip ko kasi morena din eh. At ang nakakatawa pa, parang gusto rin ako nitong babae na ito kasi dikit ng dikit sa akin. Tinatagayan niya ako, tinatagayan ko siya. Iisang baso nga lang yung iniinuman naming dalawa. Tumataas na yung init sa katawan ko noon. Yung best friend ko naman hindi ko na rin makita sa mga sandali na yun. Bahala siya basta ako kako. Nakapili na ako. 11:00 ng gabi. Tahimik na masyado. Kanya-kanyang pwestuhan na siguro. Ako, hawak-hawak ko si Binibining Bebang. Ang lambot ng palad niya noon. Hinihila ko siya papunta sa kagubatan. Pepwesto na kami. Nang maya-maya, Sir Paul, nakakita na kami ng isang madamong lugar. Pwedeng-pwede na yun. Tago na at hindi na kami matutunton. Kahit magsigawan pa kami. Hanggang sa'yo na nga. May nangyari na nga. Nalikan ko siya, hinalikan niya ako. Kinapa ko siya, kinapa niya na rin ako. Pero maya-maya, nagulat na lamang ako nang biglang maramdaman ko na yung kuko niya. Para bang tumatalim. Tapos para bang humihigpit na rin yung paghimas niya sa akin. Nasasaktan na ako. Rico, teka lang Bebang. Pag-address ko at pagkakita ko sa kanyang muka, napatili na lamang ako. Literal na tili. Kasi yung itsura niya, Sir Paul, ang pangit, halimaw, aswang. Huli na para makatakas ako, Sir Paul, dahil hawak-hawak niya ako. Nakaakap siya sa akin. Ibinuka niya ang malaki niyang bibig. Sasagpakin niya na ang aking leeg. Wala na ako nagawa noon, Sir Paul. Napapikit na lamang ako hanggang sa nakarinig ako ng malakas na sigaw. Si Alex nasa likuran ko. May hawak ng isang malaking itak. Nagulat na lamang ako nang tinaga niya po sa likod ko si Bebang. Pero nakita yun ni Bebang. Kinapailig siya. Ako naman, Sir Paul, napailig na rin. Pucha, kung hindi ako umilag noon, malamang ako yung nataga. Nagulat akong muli nang may kinuha si Alex na kung ano sa bulsa niya at isinaboy niya ito doon kay Bebang na aswang. Asin, natamaan si Bebang na aswang. Parang nasunog ang balat niya. Nalapnos. Sigaw siya ng sigaw, sakit na sakit siya. Tumakbo siya papalayo. Ako naman, tumakbo na rin kasama si Alex. Bumalik kami doon sa handaan. Ayo pare, yung nakapartner ko aswang din. Buti na lang may asin ako at daladala ko yung itak ng tatay ko. Mga aswang yata yung mga bisita na babae na to. Tara na. Sir Paul, kakabalak namin, mutik na kaming maaswang. Handaan pa more. Wala nun, Sir Paul, natuto kami. Di na namin ninulit yun. Kumbaga, makikiinom o makikikain na lamang kami sa mga handaan. Kapag kakilala namin ng lubos, yun naghahanda. Muli, Sir Paul, ako po si Bruno. Sana nagustuhan niyo ang kwento. Hello, Sir Paul. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Ako kasi, hindi. Pero mula nang maranasan ko ito, nag-iba talaga ang takbo ng buhay ko. Hindi na po ako magpapakilala. Alias, John Bear na lang po ang itawag ninyo sa akin. Naganapang karanasan na ito matagal na panahon na. Siguro mga 1990s, ganyan. Late 90s po . Meron po kasi akong napuntahan na handaan noon . Nakalimutan ko na ako anong meron. Piyesta ata . At doon sa handaan na iyon,
may nangyaring hindi inaasahan. Ang daming handa. Lechon, mga pansit, kanin, mga masasarsang ulam, mga sinabawan, inihaw at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka nakapukaw ng atensyon ko noon ay yung pagkain na kung tawagin nila ay sisig. Bago lang para sa akin yun kasi Bisaya po ako eh. Yung amoy, yung itsura, nakakatakam. Ang sarap. Kumuha ko ng maraming ganon, Sir Paul. Nilagay ko sa plato ko. Lumabas ako. Sakto. Doon sa labas, meron pong malaking puno ng kalamansi. Pumitas ako rito. Hiniwa ko to at pinatakan ito. Susubo na sana ako. Nang magulat po ako nang bigla po itong nagbago, Sir Paul. Bumaho. Napansin din yon ng katabi ko. Hanggang sa nagbago umang iyon. At nagulat na lamang kami nang may nagsigawan din sa loob. Sinong kumain ng sisig? Huwag niyong kainin yan! Hindi namin handa yan! Dala yan ng aswang! Nagsigawan ng lahat. Ako rin napatayo. Muntik na. Konti na lang talaga makakasubo na ako. Nakakapandiri. Hindi ako makapaniwala. Ang sabi pa nila, karne daw ng tao yung sisig, may lahok daw itong ganoon. Halos masuka nga ako eh. Napag-alaman namin na meron daw palang kaaway yung pamilya na iyon, which is yung mga aswang nga. Hindi raw nila alam kung sino ang nagdala ng sisig doon sa kanilang handaan. Ibig sabihin daw, may nakapasok na kung sino man doon. Nakakakilabot, nakakatakot. Ganun pa man, buti na lang may kalamansi doon dahil kung hindi, yari ako. Baka nahawa na ako. Nakakakilabot, nakakapandiri. Dito na lang, Sir Paul. Sana po nagustuhan niyo po ang kwento. Sana napasuka ko rin kayo. Hanggang sa susunod na lang po ulit. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo ang kwento sa araw na ito, mga kapanset. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng channel na ito. Ang narrator, ang editor, at ang kumokontrol sa channel na ito. Yun lang po muna ang kwento natin, mga kapanset. Mga handaan, mga kwentong handaan. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Macpanset. Nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod na lang po ulit na kwentuhan. Maraming salamat po.